Amen, amen. It's always a privilege na maatasan na ating mahal na pastor. Relax. Tayo po tayong lahat. Matthew chapter number 11. It's always a privilege na mataasan po na ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe. Matthew chapter number 11, we'll read several verses from verse number 1 hanggang verse number 6. Matthew chapter number 11. Are you there? Amen? Amen. Basahin po natin responsibly. I'm gonna read verse 1. You read verse number 2. Sabi po ng Bible, "It came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities." Verse 2. "And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them." Gusto ko pong pansinin natin yung verse number 3. Ito po ay question na pinasabi ni John the Baptist. "And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?" Notice that question, do we look for another? Sa Tagalog, mayroon pa bang iba? Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. We are so thankful we have your King James Bible na patuloy ginagamit niyo po upang baguhin ang aming puso't isipan. Salamat po, Panginoon, every time na babasahin po namin to, ang nakikita namin ay ang aming sarili, ang mga dapat baguhin, ang mga dapat ipagpatuloy, ang instruction niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, na hindi nawawalan ng kabuluhan ang pagpapagal ng aming pastor for 46 years. Nakita po namin ang bunga ng pananampalataya na meron siya kasamang kanyang pamilya, at ngayon maraming pamilyang naglilingkod na rin po sa inyo at mga individual. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. As always, ito po ay tapat sa aming buhay, hindi po kayo nagkulang. Meron po kayong reminder sa amin. Kapag ito'y aming pinag-aralan, ito'y aming inisa puso, ay makikita po namin ang resulta ng pagkilos ng banal na Espiritu. That's why, Holy Spirit of God, kayo po manguna sa aming kalagitnaan, kayo po mangusap sa bawat isa. I just want to be a blessing and be a help this afternoon. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you po. You may be seated. We all know it was John the Baptist who says, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." Alam natin yung kanyang responsibility na ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Alam natin ang ministry ng Panginoon Jesucristo. He was already there, preaching in the wilderness. "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." But during this time, dito po sa Matthew chapter number 11, John was in prison. Makita natin yung kanyang strange action, the strange reason. Bakit niya kaya inutusan yung kanyang mga disciples? And the strange question na binigay nila sa Panginoon, do we look for another? Can you imagine? Sabihin mo yun mismo sa Panginoon, "Art thou he that should come, or do we look for another?" Alam niyo po ba, ito ang dahilan
kung bakit hanggang ngayon mahirap ipasok ang ebanghelyo sa bansang Israel dahil marami pa rin sa kanila hindi nila tinatanggap na yung Kristong dumating na ay ang Mesaya na tagapagligtas. Can you imagine that question? Art thou he that should come? Alam na alam nila because it was prophesied in the Old Testament na alam nila merong Messiah na darating na mangunguna sa kanila. Sila'y ililigtas, the Messiah, pero hindi nila matanggap na yung dumating ay siya na yung Messiah. That's why they have this question, do we look for another? Can you imagine, bakit niya pinapunta yung kanyang mga disciples? Why would he ask Jesus that question? He may be in a hard situation because he was in prison. He may have a problem. He may have doubts. Ang pagdududa ay matinding kalaban sa pananampalataya. At sigurado na damay yung dalawang disipulo niya na silang inutusan at pinapunta sa Panginoon, art thou he that should come? Or do we look for another? Now, it's more easy to comment and act on something, on the things that we don't see. Minsan ang matinding mga commentator, yung mga hindi naman nakakakita. Yung wala naman sa aksyon, wala naman sa labanan. Pag nanood ng basketball, dapat ganitong ginawa, dapat pinasa dun, dapat nagiging coach, nagiging magagaling na commentators. At sa sobrang kanyang pag-iisip, pinadala niya ang kanyang dalawang disipulo. Remember, he was in prison. Wala siyang kakayahan na makita kung ano yung kanyang naririnig. Can you imagine if you are going to look back sa ating text? So verse number 2, now when John had heard in the prison the works of Christ. He heard the works of Christ in prison. Marami na siyang napapakinggan. The works of Christ in prison. Can you imagine? Pag pinag-isipan mo talagang gawain ng Panginoon at ginagawa ng Panginoon, it's too good to be true. Sa sobrang tindi ng kanyang ginagawa, sasabihin natin, totoo ba? Really? Totoo yun? Nangyari yun? Ano? Ginawa niya yun? Siya mapaniwala. Or maybe meron siyang failed expectations. Marahil, behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Katulad ng mga tanong ng mga disipulo ng Panginoon, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Alam niyo po, hanggang ngayon, yan ang nasa isip nila. Na yung kingdom ng Israel will be restored. Because during the time of the Lord Jesus Christ, they were under the Roman Empire. Alam natin yung nangyari sa world history, yung intervention ng Panginoon
paano niya hinayaan na si Alexander the Great ay makonquer niya in almost all of the world, na nakita natin yung influence niya kung bakit nagkaroon ng Greek language. At kahit yung ating New Testament ay nasa Greek language. At nakita natin dito yung influence na nung siya'y namatay, nahati yung kanyang kingdom into 4. At ang nanguna na kingdom during that time ay pumasok ang Roman Empire. At napakaganda kung paano sinet yung stage para ang Panginoon ay ihahanda na ipapako doon sa krus. Now ang Israel na during that time ay under na ng Roman Empire. Napaka-barbaric nila na gagawin nila doon sa tulisan ay papatayin nila, ipapako nila doon sa cross. Paano mamamatay ang Panginoon sa atin kung hindi niya papahintulutan na ganun ang mangyayari? At yung napakagandang kwento ng Ebanghelyo na mayroong tagapagligtas na pupunta dito sa atin at tayo ay ililigtas doon sa fashion na hindi popular. Mamamatay para sa iyo at para sa akin. At mabubuhay namang muli. Ito'y katanungan na dapat bigyan ng kasagutan. Naalala ko tuloy yung kwento ni Pastor. Sabi ng tatay, hindi niyo ba alam na ako ang tatay niyo? Sabi daw ng anak, meron pa po bang iba? Can you imagine that? Bakit kapag may problema, naghahanap tayo ng iba? Bakit kapag nasasaktan, naghahanap ka ng iba? Bakit kapag nahihirapan na, naghahanap ng iba? Napagalitan ka sa bahay nyo, sabi mo, sana iba na lang ang tatay ko, sana iba na lang ang nanay ko, sana hindi na lang ako dito sa... Bakit ka naghanap ng iba? Lalaki ka, ang damit mo pang lalaki, ba't naghahanap ka ng iba? Miyembro ka naman dito, ba't naghahanap ka ng ibang simbahan? Sabi mo, may iba pa namang pastor dyan. Bakit tila baga may hinahanap ka ng iba? May asawa ka na, huwag ka nang maghanap ng iba. Bible student ka na, huwag ka nang maghanap ng iba pa na magpapalayo sa iyo sa Diyos. Binata ka, maghanap ka na ng Eva. Huwag Adan. Lalaki ka, Adan ang hinahanap mo. Eva. A simple question tonight. Why do we look for another? Ano ba ang mga dahilan? Bakit tinanong ito? Sometimes, pag dumarating yung problema, nahirapan tayo, meron tayong doubts. Talagang, ito si John the Baptist to eh. Di natin maitatago, nangyari pala sa kanya, nanghina rin pala siya, nagkaroon din pala siya ng doubts, and he has that question, ang matindi pa, sa Panginoon niya mismo tinanong. Kayo na po ba yun? Or maghahanap pa kami ng iba? Several points tonight. Number 1. Why do we look for another? Is there a problem with our salvation? Sometimes, nakakalimutan natin yung paraan ng Diyos ng kaligtasan. At tila baga napapatanong ka sa sarili mo, ano kaya, meron pa kayang ibang paraan ng Diyos ng kaligtasan?
Remember, there is no other lamb that can take away our sins but the Lamb of God. That lamb is without spot and without blemish. John chapter 1. John chapter 1 verse number 29, sabi ng Bible, the next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. When he saw the Lord Jesus Christ, he said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Alam niyo po yung word na behold is not an ordinary word. To behold is to put our eyes on Him. Na hindi mo aalisin ang pagtingin mo sa Diyos. Pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, it's not about ourselves, but because of the Lord Jesus Christ, of what He did on the cross of Calvary. Yung gawa niya, hindi yung gawa natin. God is simply saying, tingnan natin na maigi ang Panginoon. Hindi yung gawa natin. Hebrews chapter 10, verse number 8. Hebrews chapter 10, verse 8 above, when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither had pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Salamat ang Panginoon, ang siyang tumupad ng batas para sa atin. Siya ang may ginawa, hindi tayo. Acts chapter 28. Acts 28 verse number 27. Verse number 27. For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Verse 28, Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Can you imagine the message of the gospel? It is a strange message para sa mga Gentiles. It is a strange message na papakinggan natin na yung Diyos na meron ng Israel is the same God that we have today. Can you imagine kung paano yan i-portray ng Panginoon yung Israel sa Old Testament, and the rest are the heathen nation? And we are part of the heathen nation na hindi nakakilala sa Diyos. At kahit anong gawin ay hindi tayo tumatanggap at hindi tayo naniniwala doon sa Diyos na kanilang pinaniniwalaan. But we're so thankful. Tayo ay naligtas. Inabot ng Ebanghelyo ng Panginoon. He bled and died.
He rose again the third day for you and for me. Hindi lang para sa kanila. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Matthew chapter 16. Verse number 14. They said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and other Jeremias, or one of the prophets. He saith unto them, but whom say ye that I am? Verse number 16, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Can you imagine, kahit mayroong mga hindi nananampalataya, mayroong mga nanampalataya. Salamat, binuksan ng Diyos ang ating mga mata na alam natin na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ko, kung hindi sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay namang muli. Paano kaya kung tayo magbabayad? Pagbabayaran natin ito sa impyerno. Parati nating binabahagi sa iba kapag tayo ay nag-aakay ng kaluluwa, nagre-represent yung tulisan na dapat hindi ang Panginoon Kristo tayo, pero hindi yun ang penalty ng ating kasalanan, impyerno. Hindi lang yung pagpapako, marami nagpapako, pero hindi nila kayang mamatay at hindi nila kayang mabuhay na muli. Pero ang Panginoon, pinatunayan niya na siya ang tagapagligtas. Babalikan natin yung ating text verse sa Matthew chapter number 11, verse number 2. And He sent two of His disciples. Now when John had heard the prison the works of Christ. It's about the works of Christ. Pag tayo'y mananampalataya at hindi natin ni minsan inisip how that Christ died for our sins. The how. Kung paano nangyari yun. Pinasan niya yung old rugged cross. God became a man. Sino tayo para gawin ng Diyos yun? Siya'y nabuhay para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. He was lacerated. Punit-punit ang katawan ng Panginoon. And every time na hahagupitin ang Panginoon, ang nasa isip ng Diyos ay ikaw at ako na makasalanan, na mapapahamak doon sa impyerno. Na kahit nahihirapan siya, hindi siya bumigay, hindi siya umalis, hindi niya tinawag yung 10,000 angels. They were watching the Lord Jesus Christ. Pero ano sabi ng Panginoon? Father, forgive them, for they know not what they do. Sobrang nakakahiya tayo sa harapan ng Diyos. Hindi natin kayang tumingin sa Kanya. Sino tayo para iligtas ng Diyos? Yung kaligtasan, yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon, and now, magkakaroon pa tayo ng doubt sa Panginoon? Sabihin na natin, meron pa bang ibang tagapagligtas? Siguro sa pamamagitan ng gawa. Siguro sa pamamagitan ng pag-anib sa simbahan. Siguro sa pagpipilitensya. Hindi yun ang paraan ng Diyos. Wala nang ibang paraan but the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kung tunay kang ligtas, hindi mo kailanman pagdududahan ng kaligtasan. Is there a problem with our salvation? Number 2. Is there a problem with our security? We are eternally secured. Na-save ka na? Once saved, always saved. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse number 19.
And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. Kaya nga dapat mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. The more na tayo ay lalayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng question about our eternal security. 1 John chapter 5, verse number 11. And this is the record. Buti na lang may record. Sa tindahan, ang pinakamahalaga yung listahan. Pag nawala yung listahan, lugi negosyo. Salamat, may record. This is the record that God hath given to us, eternal life. Meron tayong mababasa. Sinulat ng Diyos, hindi mo makakalimutan. Sinulat ko pa yan. Basahin mo lang ng basahin. Basahin mo ng basahin. This is the record that God hath given to us, eternal life. And this life is in His Son. I love verse number 12. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Do you have the Lord Jesus Christ in your heart? Wow! I have the Lord Jesus Christ. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Verse number 13. These things have I written unto you. He's talking to you tonight. He's talking to me. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know. That ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. It's recorded. Right here. Hawak-hawak mo ang record. At alam nyo ba, meron pang isang record na isang araw, maririnig mo ang pangalan mo. Revelation 21. Revelation 21, verse number 27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Wow! Yung kinakanta natin, when the roll is called up yonder, I'll be there. Tatawagin yung pangalan mo. Alam mo yun. Ikaw yun. Alam niyo po, pagdating natin sa langit, we are well conscious of ourselves. Magkakilala tayo. Hahanapin mo yung iba. Nandito kaya si kaklase ko sa Sunday school. Wala. Nasaan? Hindi pala ligtas. That's why you better be sure. Meron ng record dito, meron pang record dun sa langit. Ano pang problema? Siguradong ligtas ka. Thank God it's already recorded in the Bible and in the Lamb's book of life. Our security is not based upon what we feel, but what God said. Feeling ko parang hindi pa ako sigurado. Feeling? Magtitiwala ka sa feeling? Feelings come and go. Pero pag pinakinggan mo at binasa mo ang
sinasabi ng Panginoon. That's why we need to keep our eyes on what God said. 2 Timothy chapter 3. Sabi ng Bible sa verse number 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Alam niyo po, nung tayo naging mananampalataya, lahat tayo nakaranas maging baby Christian. At akala natin yun na pero yung magpatuloy tayo sa pag-aaral salita ng Diyos, but balik-balikan mo lang kung paano mo natiyak ang langit, basahin mo yung mga verses na ginamit sa'yo, huwag mo pagsawaan. Keep your eyes on what God said. Hindi tayo lalago apart from the Word of God. Pag nag-backslide ka, tsaka na muna yung Bible, ano mangyayari sa atin? Stagnant ang ating Christianity. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong simbahan na napaka-aktibo, lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo, at marami mga bago mananampalataya. Kung yung excitement natin ay nawala, meron mga bago na nakikita natin, wow, grabe yung excitement nila. Bakit? Kasi sila'y nag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit tayo matagal na, bakit hindi natin balikan ang salita ng Diyos? Para tayo muling sumigla. Is there a problem with our security? Alam niyo po kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Tingnan niyo sa Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verse number 4. Jesus answered and said unto them, go and shew John again those things which ye do hear and see. Sige, balik kayo kay John. Kayo magpatotoo sa kanya kung ano yung nakita nyo. Kaya salamat sa Panginoon, yung fellowship natin, talagang magpapalakasan tayo sa isa't isa. Yung mga testimonies na napapakinggan natin, wow, totoo palang Panginoon, wow, grabe Panginoon. Ganun ang yun ang narinig ko, yun ang napakinggan ko, yun ang nakita ko. Kaya hindi mawawala ng kabuluhan yung pagsama-sama natin sa bahay-sambahan at lahat ng ginagawa natin dito. We can hear testimonies from choir members. We can hear testimonies from Sunday school teachers and from our pastor himself. Kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay niya. Sa buhay ng bawat isa. Is there a problem with our security? Number 3. Is there a problem with our service? May problema ba sa paglilingkod? Meron pa bang ibang klaseng paglilingkod? Bukod sa tinuturo ng ating simbahan, through the Word of God, kung paano yung paglilingkod? Meron bang iba-ibang paglilingkod? Pare-pares naman tayo maglilingkod eh. Wala namang ano yun. Ibang klaseng paglilingkod ang ginagawa mo. Paglilingkod na pang full-time. Wala pong ganun. Full-time yan. Graduate yan. Bible student yan. Ordinary na miyembro yan ng simbahan. Pare-parehas yan. Yung paglilingkod na sinasabi ng Panginoon. Walang ibang klaseng paglilingkod dito. Sabi, hindi ko kaya yung ganong klaseng No! Lahat tayo ay binibigyan ng equal opportunity ng Panginoon na maglingkod. Is there a problem with our service? Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse number 23.
Sabi ng Bible, and whatsoever. Kahit anong ginagawa. Whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. In whatever we do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Ibig sabihin, lagpasan yung dahilan kung bakit mo ginagawa. Hindi para ma-please yung tao, kung hindi ma-please yung Diyos sa ating pinaglilingkuran. Can you imagine kung gaano katindi ito? At yung pangako ng Panginoon, that ye shall receive the reward. That's why it's very rewarding. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po kung ano yung mga diniscuss pa dito. Tignan niyo po, from verse number 16. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Alam niyo po, kahit sa kaawitin natin ay nakapag-minister tayo. We can be a blessing. We can serve the Lord through everything that we do. Verse 17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Verse 18, wives, submit yourselves. Bible yan. Kapag ikaw ay nag-submit, naglilingkod ka sa Panginoon. Kasi ang sinusunod ko ay ang Panginoon. Submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. May pag-ibig po yan, Sir Jess. Para sa mga husbands, verse 19. Husbands, love your wives. Love your wives. And be not bitter against them. Bible yan. Gagawin mo yan because I want to serve my Lord. Children, kala nyo hindi kayo kasali ha? Obey your parents in all things. For this is well-pleasing unto the Lord. Kaya nga napaganda na buong pamilya ay nasa bahay, sambahan, ang tatay nakokondisyon ang puso sa kalooban ng Diyos. Ganon din ang nanay at ganon din ang mga anak. Can you imagine the very reason bakit natin gagawin yan is because we are serving the Lord Jesus Christ. Hindi lamang yun, sabi po, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Kaya nga mga fathers, encourager sa tahanan. Pag ginawa mo yan, in-encourage mo silang magsimba. Pagpapalain ka ng Panginoon. Ginagawa mo yun para sa Panginoon. Verse 22, servants, obey in all things your masters according to the flesh. Can you imagine? Kaya nga kung merong the best employee, ay mga mananampalataya. Ginagawa ang mga bagay para sa Panginoon, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Kaya kung meron kang business, at pagkatapos dinadala mo yung mga kasama mo sa trabaho dito sa church,
Meron kang plus factor. Yung blessing, yung balik ng blessing na yun ay kakaiba. Meron kang kasambahay, hindi lang kayong pamilya nagsisimba, kasama silang lahat. Mag-enjoy ng salita ng Diyos at makikita mo yung gagawin ng Panginoon sa puso at isipan ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Is there a problem with our service? Marahil, nakita ni John the Baptist nung siya ay nandun na sa kulungan. Ano itong nangyari sa akin? Bakit ako nasa prison? Di ba't ang Panginoon ang mag-rule and reign? He may have that question. Paano pa ako maglilingkod? Pero kita natin yung design ng Panginoon para sa kanyang buhay. Hindi nawalan ng kabuluhan. Paano kaya yung mga nagawa ko? Ako pa naman na nag-umpisa. Naging magaan para sa Panginoon. Siya yung forerunner ng Panginoon eh. Hindi pa tapos yung kanyang gagawin. Pag pinag-aralan mo ang ating Biblia, makikita natin doon si John the Baptist sa langit. Makikita natin yung kanyang role. Pagka dumating yung rapture, wow. At magkakaroon ng marriage supper of the Lamb. At pagka nagkaroon ng kasalan doon sa langit, can you imagine kung ano ang mangyayari? Merong mga tao na nandun, meron silang kanya-kanyang role. Kung gusto mong matutunan yan, mag-enroll ka sa Baptist Heritage Bible College. Lastly, number 4. Is there a problem with our satisfaction? Kamusta ang buhay mo? Satisfied ka ba? Paano mo i-define yung satisfaction? Ikaw ba'y satisfied? You may say, I'm satisfied. Pero naka-align ba yan sa satisfaction na mababasa natin sa salita ng Diyos? Psalms 107, verse number 9. For He satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness. Ang depression pumapasok sa tao kapag merong emptiness na hindi niya maintindihan sa kanyang buhay. Hindi basihan ang material things sa satisfaction. Merong emptiness sa puso ng tao sa kanyang buhay. Can you imagine? Yung longing soul. The longing soul. The hungry soul. Ang tunay na mananampalataya ay merong longingness na tanging ang Panginoon na magpupuno. Ikaw na ligtas, ikaw na mananampalataya, ang nakakaunawa ng sinasabi ko. Hindi ka maghahabol ng layaw ng sanlibutan, hindi ka maghahabol ng kayamanan ng sanlibutan, because you have a longing soul and a hungry soul na hindi mo matatagpuan kahit kailan, kung saan, kung hindi sa Panginoon lang. John the Baptist may be in prison, but I believe, nung bumalik yung disciples, ganitong ginagawa ng Panginoon. Maraming naliligtas, maraming sumusunod sa tubig ng bautismo, maraming mga nag-surrender. Ang sinabi lang niya, follow me, and I'll make you fishers of men. Talaga, yun ang sinabi ng Panginoon. Oo, nagkumpulan na sila doon at yung mga miracles ng Panginoon. Pero yun mo, meron tong bata, merong 5 loaves and 2 small fishes. Kumain sila lahat.
5,000 men beside women and children. Kung sa Pilipinas yun, 15,000. Pinakain ng Panginoon. Who will satisfy your longing soul? Who will satisfy your hungry soul? Hindi mo yan matatagpuan sa mga malls. Hindi mo yan matatagpuan kailanman, naliliban ka sa simbahan, na ikaw mananampalataya, wala ka sa church. Katulad ngayong gabi, marami kaninang umaga, pero nasan sila ngayon? I believe meron silang hungry soul, meron silang longing soul. And tonight, you are being fed by the Word of God. Tignan niyo po, Psalm 63. Psalm 63 verse number 5. Sabi ng Bible, my soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Naranasan nyo na po ba yun? Yung satisfaction, it tastes like bulalo soup. Merong bone marrow. May mga taba-taba pa, no? It melts in your mouth. Tas ang init ng sabaw ng bulalo. Naalala ko yung pinuntahan namin dyan sa Binyan, merong sikat na bulaluhan. Pagdating namin, sobrang haba ng pila. Na-discourage ang aking katawan. Pero nabasa ko tong verse na to, na-encourage muli ako. Paano ka pinapasaya ng Panginoon? Hindi nakabase sa kung anong kalagayan natin ngayon. Ang kaligayahan Ang problema, normal yan sa buhay ng tao Pero pag yung satisfaction na galing sa Panginoon, ang sarap! Psalms chapter 90. Verse number 14. Oh, satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Alam niyo po, tayo, kung titingnan natin ang ating buhay, ano kayong ginawa ng Panginoon sa atin? Pinalo na tayo ng Diyos. Pinarusahan na tayo ng Diyos. Ano kaya mangyayari sa atin? Binigyan tayong sakit ng Panginoon. Inalaw na niya na magkaroon tayong problema hindi natin kakayanin. Sa sobrang katigasan ng ating puso, lumalayo sa Panginoon. Umaayaw, ayoko na muna. Yung, okay na siguro yung lukewarm na Kristiyano, hindi mainit. Pero nakita niyo po ba, we have a merciful God. Na sa buhay natin, bibilangin natin yung mga panahon, wow, God is so merciful to me. Inaalaw pa ng Diyos na mabuhay tayo. Inaalaw pa ng Diyos na makapaglingkod pa tayo. Inaalaw pa ng Diyos na ma-enjoy natin yung ating buhay kasama ang ating pamilya, kasama ang ating mga kaibigan, kasama yung mga kapwa natin soul winner, kasama yung kapwa natin miyembro ng Christian Bible Baptist Church. Nakita natin yung ginagawa ng Panginoon. We have a merciful God. We have failed Him so many times in our lives. Pero yung mercy ng Diyos, hindi na delay. Hanggang ngayon punong-puno ng mercy sa ating buhay. Kung titingnan natin at pag-aaral natin, hindi ka qualified, ganito, hindi ka, kahit yung pumunta ka lang sa church, hindi ka na dapat pumunta dyan.
Pero inalaw ng Diyos na makaawit pa tayo. Inalaw ng Diyos na makapagpuri pa tayo. Inalaw pa ng Diyos na sabihin natin sa Panginoon, iniibig ko po kayo. Panginoon, kayo po ang aking nasa puso. Panginoon, salamat po, merong salita ng Diyos. Panginoon, salamat po, merong kaming simbahan. Panginoon, salamat po, meron akong lugar na pwede ako maglingkod sa iyo. God is a merciful God. He's a merciful God. Wag na wag mong ikukumpara ang Diyos sa ating pastor. Ang Diyos sa ating mga preachers. Because only God is merciful. He's a merciful God. Kaya ito yung mga pagkakataon na sinabi ng Panginoon kay John the Baptist, ang tingnan mo ay ako. Psalms 65. Verse number 4. Psalm 65, verse number 4. Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Satisfied with God's goodness in the house of God. Napakabuti ng Diyos. Ilang beses tayong dumalo sa simbahan na ito. Hindi ko makakalimutan yung decision na ginawa ko. From this time on, makikinig ako ng preaching ng ating pastor. From this time on, every time somebody will preach the Word of God, pakikinggan ko at titingnan ko yung sinasabi ng Panginoon na kung ito ay para sa akin, talagang pag-iisipan ko paano siya nangungusap sa akin hanggang dumating yung time na yung mensahe ng salita ng Diyos ay very personal na sa akin. And that's the reason why I surrender my life para sa gawain ng Panginoon. At alam ko, ganun ka rin. Na wala ka ng ibang gustong gawin kundi yung gawain sa simbahan, yung gawain ng Panginoon. You love to hear our pastor preach. At kahit sa mga announcement pa lang, revive ka na. The house of God is filled with God's goodness. We just can't find satisfaction with the world. Hindi kailanman kayang ibigay ng mundo ang hinahanap natin. Because satisfaction is in the Lord. This is a reminder for each and every one of us na hindi ka nagkamali, na sa Panginoon ka lumalapit. Hindi ka nagkakamali na ikaw ay nananalangin pa rin. Hindi ka nagkakamali na sa Kanya ka nananampalataya. Hindi ka nagkamali na siya ang iniisip mo. Siya ang dahilan ng lahat. Hindi ka nagkamali. Isang katotohanan. Magsasawa sila sa kamunduhan. Pero ikaw na mananampalataya, pupunuin ka ng Diyos. Pupunuin ka ng Diyos. Doon po sa verse na binasa natin, marahil hindi natin napapansin. Matthew chapter 11. And I'll end with this. Sabi ng Panginoon sa from verse number 4, Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things
which you do hear and see. The blind receive their sight. And the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Verse number 6. And blessed is he, whosoever shall not be offended in me. Ma-offend na tayo sa lahat, wag lang sa Panginoon. Ma-offend po kayo sa akin, okay lang, wag lang sa Panginoon. Ma-offend tayo sa ating pastor, okay lang, pero wag lang sa Panginoon eh. Anong klaseng buhay meron tayo kapag ka talagang sa Panginoon na-offend na tayo? Na-offend tayo kapag hindi natin nauunawaan ang mga bagay-bagay. Marami na-offend sa Panginoon. The whole nation Israel is offended right now. They will not accept na yung dumating ang tagapagligtas. Offended! Marinig lang nila yung pangalan ng Panginoon, nagagalit na sila. Hindi nila naunawaan na yung responsibility na ipangaral ang Diyos para sa kaligtasan ng tao ay hindi nila ginawa. Ang Diyos ang gumawa ng paraan at pinamumukha sila. Ito yung panahon na ang Gentile nation ay nabuksan na ang mata, ang kanilang puso at isipan na sila ngayon ay sumasampalataya sa Panginoon. Ikaw yun at ako. The God of Abraham, the God of Jacob, is the same God that we have. Hindi kailanman dapat tayo maghahanap pa ng iba. Merong pa bang iba? Panginoon, ikaw lang po ang nasa puso ko. Ako isang mananampalataya, tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ikaw din, kung sa bisita natin ngayon, hindi mo patiyak ang langit, bakit hindi mo rin tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang sariling tagapagligtas? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. We're so thankful. You've been so good to us. A lot of times, hindi po namin naunawaan. Salamat po, Panginoon. You are always there for us. You gave us a church. You gave us a pastor that is leading us. You gave us a family. You gave us members na nag-encourage din po sa amin. Bless you po invitation tonight. In Jesus' name I pray. Amen.